Bago tayo magsimula mga bida, maaari nyo bang i-like ang video na ito para sa tuloy-tuloy na upload natin? Maraming salamat. Sa itaas ng antel, itinaas ng matandang lalaki ang kanyang kamay, binalot ito ng makapangyarihang enerhiya ng mahika, at sumigaw siyang magbukas ito. Kasunod nito, ibinagsak niya ang parehong kamay sa lupa, pinakawala ng isang napakalakas na enerhiya. Mula sa langit, nagsimulang bumagsak ang malalaking sumasabog na bowl ang apoy. Sunod-sunod na pagsabog ang narinig, at nagsimulang gumuho ang antel. Patuloy na inilapat ng matanda ang kanyang mga kamay sa lupa habang ang isang matinding alon ng pagsabog ay dumarating patungo sa kanila. Nang makita ni Mingan ang ganoong kapangyarihan, napasigaw siya sa gulat. Lumalabas na ang matanda ay isang mago na may kakayahang lumikha ng mahiwagang mga larangan. Idinagdag pa niya na ang lakas ng bihis ng Iron Fang ay tila walang hanggan. Ang pangunahing tauhan, habang tinatakpan ang mukha mula sa matinding alon ng enerhiya at mga batong lumilipad sa ere, ay napasigaw na napakabisa ng mahiwagang larangang ito. Idinagdag pa niyang kailangan niyang matutunan kung paano ito ginagawa. Sa parehong oras, pinapanood ni Zhou at Yulang ang lahat ng nangyayari mula sa gilid ng bangin. Sabi ni Zhou kay Yulang, nababaliw na yata si matandang king. Tinanong pa niya kung sulit bang gamitin ang ganoong mahalagang teknik. Nakahawak sa kanyang dibdib ang mga braso ni Yulang at may banayad na ngiti sa kanyang mukha. Sinabi niyang may sarili ng plano ang Iron Fang. Habang inilalapit ang kamay sa kanyang baba, sinabi niyang sapat na ang mga sumasabog na bowl ang apoy para supilan ang buong linhay, na napakakapakipakinabang. Sa sandaling iyon, huminto ang mga pagsabog at nagsimulang bumagsak ang antel sa lupa na may malakas na ugong. Lahat ng mga mandirigma ay napasigaw sa gulat, ang buong antel ay naging kapantay ng lupa. Pagkalipas ng maikling katahimikan, sabay-sabay silang sumigaw, ang astig ng larangang iyon. Tinanong pa nila kung lahat ng mga halimaw ay talagang nalipol. Dalawang mandirigma ang agad tumakbo sa lugar kung saan dati naruroon ang higanteng antel. Ngayon, puno ito ng maraming butas sa lupa. Sa sumunod na sandali, ang iba pang mandirigma ay sumugod din papunta roon. Samantala, sa loob ng isipan ng pangunahing tauhan, napasigaw siya sa pagkadismaya. Wala na talaga, tinanong niya sa sarili kung talagang nalipol na ang lahat. Naglakad siya sa pagitan ng mga butas, umaasang may matatagpuan pang langgam, iritado ang kanyang mga ngipin, may butil ng malamig na pawis sa kanyang mukha. Sa kanyang isip, sinabi niyang kung wala man lang natirang buo-buong bangkay, magiging imposibleng makopya ang talento. Si Yulang, nakapulupot pa rin ang mga braso sa dibdib at may mainit na ngiti sa labi, ay nagsabi na napakaganda ng mahiwagang larangang iyon. Idinagdag pa niyang ginulo ng matanda ang buong antel. Sa sandaling iyon, may isang mandirigmang nagtanong sa iba kung anong klaseng butas ang nasa harap nila. Maraming lalaki ang lumapit sa malaking butas sa lupa. Nang sila'y sumilip, ang nakita nila ay kadiliman, wala silang makita. Bigla, isang mandirigma ang binalot ng matinding takot. Sa gitna ng dilim, nagsimulang lumitaw ang maraming maliwanag na ilaw. Sa mismong sandaling iyon, isang dambuhalang langgam ang biglang sumulpot mula sa kadiliman. Sa isang iglap, tinuhag nito ang lalaki gamit ang isang napakalaking patpat. Lumipad ang mandirigma pabalik sa kanyang mga kasama. Ang dambuhalang langgam, itinaas ang paa nito at umungol sa matinding galit. Ang buong katawan nito'y binalot ng nakakakilabot na lakas ng mahika. Sina Moon at Shanang, nang makita ang halimaw, agad na napagtanto, mga langgam nga ito. Lahat ng mandirigma ay napatingin sa dambuhalang langgam sa matinding pagkabigla at nagtanong, paano nangyari ito? Sa likod ng lahat, nakatayo ang pangunahing tauhan, may baliw na ngiti sa kanyang mukha at ang mga matay nagliliyab sa maliwanag na apoy. Napakarami nila, sigaw ng isa. Mula sa bawat butas sa lupa, nagsimulang magsilabasan ang mga dambuhalang halimaw. Kumaway si matandang king at sumigaw ng malakas, iniuutos sa lahat na maghanda para sa labanan. Lahat ng mga mandirigma ay tumayo agad matapos marinig ang utos. Humarap si Mingan sa kanyang mga kasama, itinaas ang kanyang mga kamay, at sumigaw, inuutos sa mga mandirigmang lanay na sumunod sa kanya at tanggapin ang labang ito. Isa-isa, lahat ng mga mandirigma ay nagsimulang itaas ang kanilang mga kamay, handang lumaban at pinananatili ang kanilang tapang. Umalangaw-ngaw ang utos, at sa sandaling iyon, bawat isa sa kanila, walang bahid ng takot,
ay sumugod sa mga dambuhalang langgam na may taglay na mga supernatural na kapangyarihan. Hindi rin nagpaiwan ang pangunahing tauhan. Hinugot niya ang kanyang espada at sumugod sa labanan. Tumakbo siya papunta sa isang dambuhalang langgam na kasalukuyang binabanatan na ng ilan. Sa isang mabilis at napakalakas na taga, pinaslang niya ang halimaw. Bumagsak ang langgam sa lupa, patay, kasabay ng pag-alsa ng alikabok at putik. Sumigaw ang isang mandirigma na patay na ang isang ito bago sila sumugod sa susunod na mga kalaban. Ngunit nanatili ang pangunahing tauhan sa tabi ng bangkay ng langgam. Malupit ang tingin sa kanyang mga mata habang nakatitig sa katawan ng halimaw. Hindi na siya nagdalawang isip, iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang katawan ng insekto. Pagkadampi ng kanyang kamay, isang malakas na enerhiya at kidlat ang damaloy sa pagitan nila. Isang paalala ang lumitaw sa harapan ni Yesen, isang high-level talent ang matagumpay niyang nakupya. Sa susunod na sandali, isang napakalakas na itim na enerhiya ng mahika ang bumalot sa katawan ng pangunahing tauhan. Kumalat ito sa kabuuan ng kanyang katawan habang mahigpit niyang pinipisil ang kanyang mga kamao. Muling lumitaw ang paalala sa kanyang harapan, tinatanong siya kung nais niyang i-fuse ang high-level strength talent. Ngunit sa parehong oras, tatlong langgam ang mabilis na sumugod sa kanya. Malalakas ang huni ng mga ito at ang mga matay naglalagablab sa pagnanasa ng paghihiganti para sa kanilang mga kasamahan. Hawak ang kanyang espada, napagtanto ni Yesen na hindi siya pwedeng mag-fuse ngayon. Saglit siyang tumigil, itinapon ang espada sa kanyang balikat at sinabing kailangan niyang makahanap ng ligtas na lugar. Ngunit sa susunod na segundo, binalot ang kanyang mga paa ng makapangyarihang enerhiya mula sa speed talent. Agad siyang naghanda at sumibat palayo, gamit ang kanyang bagong speed talent, napakabilis ng kanyang pagtakbo. Subalit, sa gitna ng kanyang pagtakas, bigla siyang napahinto sa gulat, dalawang higanting langgam ang biglang sumulpot sa kanyang harapan mula sa kawalan. Agad siyang kumilos. Mabilis niyang hinugot ang espada mula sa kaluban at ginamit ang Shadow Blade technique. Kasunod nito, pinakawalan niya ang Shadow Execution skill. Sa susunod na sandali, nagsagawa siya ng napakabilis at makapangyarihang hiwa sa parehong halimaw, na iwan ng isang bakas ng luntiang enerhiya sa ere mula sa kanyang espada. Bigla, isang pares ng dambuhalang pulang mata ang nagliwanag mula sa isa sa malalalim at madidilim na butas ng antel, kasabay nito'y narinig ang isang baliw na ungol ng halimaw. Isang napakalakas at nakakakilabot na mahiwagang enerhiya ang bumalot sa buong larangan ng labanan. Ang ungol na iyon, bulong ng pangunahing tauhan sa kanyang isipan, mabagal ang bawat salita habang yayanig ang lupa at unti-unting nawala ng balanse ang mga mandirigma, iyon ay mula sa isang high-level monster, pagtatapos ni Yesen sa kanyang isip. Sa gulat, nanigas si matandang Qin. Biglang may narinig na malalim na pagkalas ng lupa. Sa susunod na segundo, isang dambuhalang kuko, binalot ng mabangis na enerhiya, ang biglang sumabog mula sa ilalim ng lupa, bumagsak ito ng dahan-dahan sa lupa. Ano yun? Tanong ng ilang kabataang mandirigma sa isa't isa, pawang naguguluhan at takot. Isang malaking, nakakakilabot na itim na silweta ang dahan-daang umangat mula sa lupa, unti-unting lumilitaw sa gitna ng mga mandirigma. Bigla, may napasigaw sa matinding takot, isa itong langgam na may supernatural na kapangyarihan. Ang langgam na lumitaw mula sa lupa ay daan-daang beses na mas malaki kaysa sa mga naunang halimaw. Isang kapangyarihang mas mabangis at mas nakakakilabot kaysa sa anumang nakita nila noon ang bumalot sa paligid. Mabilis na sumigaw si King, high level ang langgam na yan. Pagkasabi nito, agad siyang nag-utos ng pag-atres. Walang nag-aksaya ng oras, lahat ay nagsimulang tumakbo palayo, nanginginig at takot na takot. Sina Shanning at Moon ay tumakbo rin, pilit na hindi madapa sa gitna ng kaguluhan. Samantala, matapos patayin ang isa pang langgam, nakita ni Minjan na ang ilan sa kanyang mga kasama ay tumatakbo. Sa pagkainis, sinabi niyang mga duwag lamang ang mga iyon. Pagkatapos ay humarap siya sa sarili niyang mga mandirigma at sumigaw, inuutos din ang pag-atres. Kasunod noon, nagsitakbuhan na rin sa takot ang lahat ng mga mandirigma, iniwan ang larangan ng digmaan. Nang masaksihan ito, napangisisigi ng Yuleng. Mga basura lang sila, sabi niya na tila naaaliw pa. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumalikod at inutusan ang kanyang mga tauhan na lisanin na rin ang lugar.
Sumunod si Zhou kay Yulang at tanong niya ng may pag-aalala, paano na si Yesen? Lumingon si Yulang, may ngiti sa labi, at sinabing, makakaraw si Yesen. Habang tumatakbo ang mga mandirigma, may isang sumigaw, hindi ba't may dakilang mandirigma tayo sa grupo? Dapat kaya nating labanan ang halimaw na ito. Sumagot naman ang isa pa habang tumatakbo, may strength talent ang langgam. Kapag pinagsama mo yun sa high-level power nito, katumbas na ito ng isang Grandmaster. Kasama sa mga tumatakbo si Yesen. May isa pang sumigaw, nakita niyo ba si matandang king mula sa Iron Fang Base? Dakilang mandirigma raw, pero ang bilis tumakbo, iniwan na ang lahat. Totoo nga, unti-unti nang lumalayo si King sa kanyang sariling tropa, tila walang balak lumingon. Habang nakikita ito ng pangunahing tauhan, bulong niya sa sarili, kalokohan ang lahat ng ito, wala ni isa sa mga pinuno ang karapat-dapat pagkatiwalaan. Matindi ang tensyon sa kanyang mukha, pero hindi siya nagpahuli, ginagawa ang lahat para makalayo sa lugar ng dambuhalang halimaw. Ngunit sa hindi inaasahang sandali, isang higanting langgam na may kumikislap na mga mata ang yumuko, at nagsimulang higupin ang mga mandirigma gamit ang bibig nito. Marami sa kanila ang nadulas, nadapa, at tuluyang nahulog, wala silang nagawa kundi mahulog papasok sa bibig ng dambuhalang halimaw. Sa susunod na segundo, nagsimulang ngumata ang dambuhalang langgam, pinipisa sa kanyang bibig ang mga mandirigmang nahigop nito. Pagkatapos, itinaas nito ang ulo at nagngalit ng malakas, at ang kapangyarihang taglay nito ay biglang tumindi ng maraming ulit. Bumagsak sa lahat ng mga mandirigma ang ganitong uri ng lakas. Ang nakakakilabot na aura ng halimaw ay dumagan sa kanila na parang isang bigat na hindi matanggal. Sa tindi ng enerhiya, tumigil ang lahat sa kanilang kilos. Maya-maya, isa-isa nang lumuhad ang mga mandirigma, ang ilan ay gumapang sa apat na paa. Napakabigat ng enerhiya, sabi nila habang pilit pa ring lumalaban. Pagkalipas pa ng ilang segundo, hindi na nila magawang itaas ang kanilang mga ulo. Habang pinipilit pang huminga, pabulong nilang sinabi, ang hirap na huminga. Anong gagawin natin? Sigaw ng ilan sa takot. Bigla, sumigaw ang isang mandirigma, bakit tong lalaking to ay lalo pang bumibilis? Sa gitna ng mga mandirigmang hindi na makagalaw, biglang sumulpot ang pangunahing tauhan. Mabilis siyang tumakbo, nag-iiwan ng bakas ng kulay lila sa kanyang likuran. Sa kanyang isip, bulong niya, ang itim na hangin na to, sobrang bumibigat. Kailangan kong makalayo agad. Habang nakakagatlabi, ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang speed technique, piniga ang kakayahan hanggang sagad. Pagkatapos ng ilang segundo, naabot na niya ang pinakahuling mga mandirigma. Ngunit biglang, nakalabas siya sa isang lugar na malinis ang hangin, malaya mula sa nakamamatay na enerhiya. Sa gulat, nawalan siya ng balanse at nadapa, gamulong sa lupa. Pagbangon niya, nakita niyang humigit kumulang 10 metro ang layo niya sa zone ng dambuhalang langgam. Huminga siya ng malalim at nagsalita, sigurado akong binabantayan ng gintong langgam ang buong grupo, habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Sabi ni Yesen, panahon na para lisanin ang lugar na to. Lumipas ang ilang oras, at lumiwanag na ang paligid. Sa daan, nakahandusay ang kalansay ng isang malaking halimaw. Katabi nito ang pangunahing tauhan. Habang pinagmamasdan ang kalansay, sabi niya, si Kapitan Windwolf ay isang tunay na mangangaso. Tumayo siya sa ibabaw ng mga buto at nagdagdag, tanging mga buto lang ang iniwan niya. Matapos sabihin iyon, tumalon siya papunta sa isang mataas at wasak na gusali. Sa susunod na segundo, maliksi siyang lumapag sa bubong. Mula sa mataas na lugar, tumangala siya. Nasal-ayan niya ang maliwanag na araw at mga ibong lumilipad sa langit. May bahagyang ngiti sa kanyang labi, banayad ngunit may lakas. Hindi na siya nagdalawang isip, ibinaba niya ang kanyang espada at umupo sa posisyong lotus. Kumaway siya sa hangin at tinawag ang system window sa kanyang harapan. May lumabas na tanong, nais mo bang pagsamahin ang high-level strength talent? Oo, buong tindi niyang tugon sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pananabik at pagnanais na makamit ang tunay na kapangyarihan. Sa susunod na sandali, nagbago ang aura sa kanyang paligid. Isang nakakakilabot na sakit ang damaloy sa kanyang buong katawan. Nang inig siya ng matindi, pilit pinipigil ang sigaw sa gitna ng matinding hirap. Sa kanyang isipan, sinabi niya,
sa mata ng mga tinatawag na makapangyarihan, tanging lakas lang ang may halaga. At kasabay ng mga salitang iyon, lumitaw ang isang baliw na ngiti sa kanyang mukha, habang lumalabas ang singaw mula sa kanyang mga ngipin. Lumipas pa ang ilang sandali, at dumating na ang gabi. Sa langit ay lumulutang ang isang maliwanag na buwan. Tumayo si Yesen at pinunit ang kanyang suot na t-shirt gamit ang isang kamay. Ang kanyang katawan ay nabalot sa napakalakas na enerhiya na tila yumanig sa paligid ng hangin. Nagninangas ang kanyang mga mata habang inilagay niya ang kanyang mga kamay sa baywang at matatag na sinabi, panahon na para umuwi. Lumipas ang ilang oras, araw na sa labas at maliwanag ang sikat ng araw. Sa loob ng bahay ng pangunahing tauhan, nakaupo si Yesen sa sofa sa posisyong lotus. Nakapikit siya habang pinupunan ang sarili ng lakas. Sa kanyang isip, sinabi niya, dahil sa high-level talent, 10 ulit na ang itinaas ng lakas ko. Matapos ang maikling katahimikan, idinugtong niya, kahit isa akong elite na mandirigma, madali na lang patayin ang isang great warrior sa panimulang yugto. Lumilipad sa paligid niya ang mga mumunting butil ng mahiwagang enerhiya, at hindi pa rin niya iminulat ang mga mata, buo ang konsentrasyon. Bigla na lang sumugod ang kanyang kapatid na babae, galit na kamakaway ang mga braso at sumisigaw, ang tagal kitang hinintay, kuya. Pero araw-araw ka na lang nakaupo dyan na parang estatwa. Makalipas ang ilang sandali, may hawak na siyang sandok sa kamay at mahigpit ang tono ng sabihin, huwag mong subukang kausapin ako. Nang mapansin niyang hindi siya pinapansin ni Yesen, ibinaba niya ang mga kamay, kinagat ang labi, at galit na sumigaw, nagkukunwari ka lang na parang walang nangyayari. Matapos ang kaunting paghihintay, umiikot siya at galit na tumungo sa kusina. Habang naglalakad, bulong niya, kung ganyan ka, kasalanan mo na to. May masamang ngiti sa kanyang mukha habang kinukuha ang salt shaker. At habang nilalagyan niya ng asin ang niluluto, mahinang sabi niya, tikman mo ngayon ang totoong galit ng isang babae. Lumipas ang ilang sandali, at napuno ng masasarap na putahe ang lamesa. Pagkatapos niyang magluto, tinawag niya ang kanyang kuya. Nang makaupo na si Yesen, labis siyang natuwa sa dami ng pagkaing inihain. Samandal ang kapatid sa mesa at ngumiti, ang sipag mo, kaya malamang gusto mong gantimpala sa lahat ng hirap mo. Kaya to, inihanda ko talaga para sayo. Ngumiti si Yesen ng malapad at sagot niya, kailangan ko talagang kumain. Biglang tumunog ang doorbell. Mabilis na tumayo si Yesen mula sa kinauupuan at tumakbo papunta sa pintuan. May dumating. Aniya habang patakbo. Oy, kumain ka muna. Sigaw ni Yayo, ngunit hindi na siya narinig ng kapatid. Pagbukas niya ng pinto, agad siyang nagtanong kung sino ang kanyang bisita. Sa isang iglap, napagtanto niyang si Commander Windwolf iyon, may bitbit na malaking backpack sa balikat. Bati ni Windwolf sa kanya ay may kasamang malaking ngiti. Agad namang pinapasok ni Yesen ang matagal na kaibigan, sabay tanong, anong sadya mo? Tumawa si Windwolf habang inaalis ang backpack. Nagdala ako ng kaunting trepeo, sagot niya. Pagkabukas ng backpack, ipinakita niya ang laman nito, puno ng pangil, mga mata, at iba pang trepeo mula sa mga halimaw. Napakamot sa ulo si Yesen sa pagkabigla at nalilitong sinabi, pwede namang paghati-hatian nyo na lang yan ni Kapitan at ng mga kasama mo. Pero agad siyang pinutol ni Windwolf, inihagis sa kanya ang backpack at sinabing, nasa kanila na ang kani-kanilang parte. Matapos ang ilang sandali, inilapag ni Yesen ang backpack sa sahig at nag-alok, nasabay na tayong kumain. May tatanong din pala ako. Pagkakita ng kapitan sa dami ng pagkaing nasa mesa, nagulat ito. Grabe, ang dami nito. Matagal na rin akong di nakakakain ng ganito kasarap na lutong bahay, sabi niya habang naupo sa tabi at sabay sinimulang lamunin ang isa't isa sa mga ulam. Hindi naman masyadong gutom ang bida kaya inabot niya ang backpack kay Windwolf sabay sabing, huwag kang mahiya, Kap. Busugan mo na yang tiyan mo. Ilang sandali pa, si Yeyu ay nagtanong, may malamig na pawis sa noo, hindi ba't parang kakaiba ito kapitan? Ngumiti ang kapitan habang patuloy na kumakain. Sa puntong ito ay uminom na lamang ng kape si Yeyu dahil mukhang kulang pa ang pagkain para sa kapitan. Nagpatuloy si Windwolf sa pagmuya habang kumakain ng prutas at tumango. Oo nga, 3 Great Warriors yun, pero kinaya pa rin sila ng mga langgam. Nagpatuloy pa siya, matapos umatras ang unang grupo, nagpadala pa sila ng pangalawang wave ng Great Warriors,
pero natalo rin sila. Biglang naging seryoso ang tono ng kapitan. Isang dambuhalang gintong langgam ang lumitaw, at isang makapangyarihang mandirigma ang humarap dito. Idinugtong pa niya na, nagwala ang Iron Fang base kaya nagpadala sila ng isang Grandmaster. Siya ang sum-ire sa buong pugad ng mga langgam. Napabangon si Yesen mula sa sofa, gulat na sumigaw, ano? Nilinis ng Grandmaster ang buong rutang pangkalakalan. Tama, sagot ni Windwolf na tila kalmado pa rin. Ni hindi natin alam kung saan talaga nagugat yang landas na yan. Pero sulit ba? Yan ang tanong. Habang naghuhugas ng pinggan si Yeo, napangiti siya ng bahagya. Iron Fang base, bulong ni Yesen sa kanyang isipan, hawak ang baba habang malalim na nag-iisip. Lumipas ang oras at sumapit ang gabi. Tumawid si Windwolf sa kalsada at sinabing, wala nang kailangan pang maghatid. Magkikita rin naman tayo ulit. Kumaway si Yesen. Ingat sa biyahe, Kap. Ngunit biglang may lalaking lumitaw mula sa kabilang panig ng kalsada. Ikaw ba si Yesen? Tanong ng lalaki habang may isang envelope sa kamay at ang kabilang kamay ay nasa bulsa. Sino ka naman? Balik tanong ni Yesen, na may pag-aalinlang ang tingin. Ako si Yuan, tagapamahala ng pamilyang mo, sagot ng lalaki, sabay yuko at iniabot ang sobra. Inutusan ako ng aming pinuno. Inaanyayahan kanyang maghapunan sa tahanan ng pamilya mo. Nakasulat sa envelope ang kanyang pangalan. Napakamot sa batok ang bida at nagpaumanhin, pasensya na, wala lang talaga ako sa mood lumabas nitong mga nakaraang araw. Pagkarinig ni Yuan, tumingin ito kay Yesen mula sa ilalim ng kanyang kilay. Sa sumunod na segundo, bigla siyang tumindig ng tuwid at pinakawala ng isang matinding enerhiya. Tumindig ang balahibo sa paligid sa tindi ng kanyang presensya. Wala pang nang ahas na tumanggi sa paanyaya ng pamilyang mo, aniya sa mabigat na tono. Nabahala si Windwolf sa nangyayari. Agad siyang pumagitna at nagtangkang ayusin ang tensyon. Sandali, baka pwedeng pag-usapan muna ito. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Yuan. Lumapit ito kay Yesen, at may pagbabante sa tinig, sinabi, para ito sayo. Mas mabuting tanggapin mo ang paanyaya, at huwag kang bastos. Kasabay nito, itinapal niya ang kamay niya sa balikat ng binata, kasabay ng mapang-uyam ng ngiti. Napuno ng galit ang mga mata ni Yesen habang nakatitig sa kamay ni Yuan. Sa isang iglap, umatras siya at binagsak ang kamay ng kalaban. Kasunod nito, agad niyang hinawakan ang ulo ni Yuan at buong lakas na ibinaon ito sa kalsada. Sa lakas ng impact, nagbitak ang daan. Sumigaw si Windwolf na tigilan ito ni Yesen. Agad tumayo si Yuan, nanginginig at may takot sa mukha. Tumakbo ito palayo habang sumisigaw ng buong galit, papatayin kita balang araw. Tahimik na tinignan ni Windwolf at Yesen ang papalayong manager. Nakapamaywang si Windwolf at sinabing, mas mabuti nang huwag makisali sa mga walang kwentang tao. Walang pakialam si Yesen, at mas mabuting kalimutan na lang natin yang mo na yan. Pagkatapos ay tiningnan niya ang sarili niyang kamao at sa isipan ay sinabi, sa lakas ng high-level talent ko, halos walang hirap niyang nabali ang kamay ng taong yun. Lumipas ang kaunting panahon. Sa isang madilim na eskinita, galit na galit si Yuan habang dinudurog ang sabreng dapat sana'y ibibigay niya kay Yesen. Nakaupo siya, may ugat na lumilitaw sa mukha, at ang pangay nakadiin sa galit. Simula nang makausap ko siya, aniya sa mababang tinig. Tingnan na lang natin kung sino ang mananalo sa huli. Pagkaraan ng insidenteng iyon, sa loob ng mansyon ng pamilyang mo, maririnig ang maingat ngunit mabibigat na yabag. Naglalakad ang pinuno ng pamilya, si Mo Kanan, isang elite warrior at anak ng Elder Mo. Nasa likod niya ang mga kamay habang nag-iikot sa silid. Sa isang sofa, nakaupo si Chanang. Biglang bumukas ang pinto. Patakbong pumasok si Yuan, halos matamba habang pasiga na tinatawag ang punong Mo. Nang makalapit siya, lumuhad ito sa takot at nanginginig. Sinabi ni Mo Kanan ng lalaki na tanungin lang ang lalaki, hindi patayin. Tumayo sa harapan niya si Mo Kanan at tinitigan siya ng malamig. Ano bang nangyari? Namumutla si Yuan, halos pongol ang tinig habang sinagot, tinrato ko naman siya ng maayos. Pero pagkasabi ko na galing ako sa Mo family, bigla niya akong pinaalis.